Yan. So, isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Andito po ulit tayo sa ating Bible study online sa Rema Fields po. At ako po si Cheryl mula po sa Rema Sampaloc, Quezon Province po. Yan. So, nawa po ay nasa maayos at nasa mabuti po tayong kalalagayan. Ayan. So, nito pong linggong pong ito ay ang ibinabahagi po sa atin ng ating mga kasamahan na ating pong mga kapastoran ay ang kung paano po mamuhay sa workplace, kung paano po mamuhay o paano po tayo gumalaw, paano po tayo makisama, makitungo, amen po, dun sa mga nakakasalamuha po natin everyday sa buhay po natin, amen po. At ang sabi niya rito, 7 ways to present God in the workplace. Amen. So, ang pangpito po, ang sabi niya rito, living set apart. Ayan. Sabi niya, do not engage in anything that goes against the word of God. Let your lifestyle speak. Amen po. Ayan. So, makipagbukasan na lang po kayo sa akin sa Romans chapter 12, verse 12 po. Sabi po niya rito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen po. Ibig sabihin po nito, ang sinasabi po sa atin ng Diyos, ay hindi tayo pwedeng makiayon sa mundo o sa anuman po ang nangyayari, anuman po ang uso. Amen po, dito sa ginagalawan po natin o dito sa mundong to. At ang sabi niya, living set apart. Ibig sabihin, bilang isa pong Kristiyano o bilang isa pong manggagawa ng Diyos, kailangan po, o bilang isang anak ng Diyos, kailangan po ang walang ibang nakikita sa atin kundi si Kristo o ang Panginoong Jesus. Amen po. Sabi niya, kailangan nating mamuhay ng katulad ni Kristo, katulad po na itinuturo sa atin noon pa. Kailangan nating mamuhay ng katulad ni Kristo. So, ibig sabihin po, sa bawat isa po sa atin, anuman ang lumalabas dapat sa bibig natin, anuman ang kinikilos natin, amen po. Yun ang dapat na nakikita nila ng mga taong nakapaligid po sa atin ay walang iba, kundi si Jesus. Amen po. Sabi niya, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong to. Amen. Sa nangyayari po sa atin ngayon dito sa panahon po natin, marami po tayong nababalitaan na hindi po maganda o hindi po nararapat. Amen. At bilang isang anak ng Diyos, kailangan andun po always yung pananalangin natin at paghingi natin ng gabay sa Diyos, and at the same time, yung paghingi po natin ng knowledge and wisdom sa Lord. Amen po. Kasi bakit? Sa everyday na nangyayari po sa buhay natin, kailangan po natin ng mga decision makings. Amen po. Kailangan po natin na ano yung kailangan kong gawin, ano yung kailangan kong ipakita, lalo na po kapag kami mga bagay na kailangan pong gawin natin, kailangan andun po always yung pagsama sa atin ng Diyos. Ayan, at ang sabi po niya rito, hindi ibig sabihin na kapag sinabing living set apart, hindi ibig sabihin na kailangan nating lumayo sa mga tao. Amen po. Hindi ibig sabihin na kailangan nating iwasan na yung mga tao iisipin na na kailangan kong mas maging mabuti kaysa sa kanila. Amen po. Sa halip, ang ibig sabihin po nito ay ang pamumuhay ng pagsunod sa salita ng Diyos, sa pagsunod kay Kristo, sa ating Panginoong Hesus. Amen. At ang sabi niya, sa mga ginagalawan po natin everyday, sa workplace po natin, sa school po natin, o maging sa loob ng bahay po natin, kailangan nakikita ito, yung values na meron tayo. Amen po. Amen po. Kapag tayo po ay nasa pressure na, sino po ba ang lalabas? Ano po ba ang lalabas sa atin? Amen. Kapag tayo po ay nasa sa mga bagay na kung saan ay kailangan nating magdesisyon agad. Ano ba yung tama na lalabas sa atin? Amen po. Katulad din sinasabi ko kanina, sabi nga po nila dito sa kettle, amen po, may mga takure tayo na kapag nilagyan ng tubig at pag pinakulo, after nun, malalaman natin na kapag ito ay mainit na o kumukulo na, ay ito ay nagwi-whistle, amen po, nagiging maingay na. So, ibig sabihin, nalalaman po natin na ito ay nakulo na. Ibig sabihin po, maging ganun din po sa atin. Hindi po tayo katulad po nito na kapag napipressure na tayo, kapag nandun na yung pressure, nandun na yung init,
Amen po. O yung sabihin natin, yung hindi magandang sitwasyon, hindi pwedeng ang lumabas sa atin ay init ng ulo. Hindi pwede po na ang lumabas po sa atin ay hindi magandang salita, hindi magandang aksyon. Amen po. So, ibig sabihin, bilang isang katawan ni Kristo, bilang isang lingkod o anak ng Diyos, kailangan po mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, walang ibang lalabas at walang ibang makikita sa buhay natin kundi ang Panginoong Hesus. Amen po. At ang sabi po niya dito sa ang sabi po niya dito sa 1 Peter. Amen po, sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Sabi niya, be just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Amen po. Sa everyday na prayer po natin, sa everyday na pananalangin po natin sa Diyos, hingin po natin sa Kanya na tayo po ay maging ganap na isang lingkod niya. Maging ganap na anak ng Diyos na kung saan makikita sa buhay natin. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen po. At ang sabi nga sa Mateo chapter 5 verse 16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. Walang ibang mag-glorify sa buhay ng bawat isa sa atin kundi ang Diyos Ama, ang Panginoong Hesus. Amen po. Na kailangan sa salita, sa isip at sa gawa, ang bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos o bilang mga lingkod ng Diyos ay patuloy na ang makita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang isang pinaka magandang example din po dito ay walang iba kundi si Daniel. Amen po. Nung time na siya ay pinagkaisahan, hinanapan ng mali na hindi naman mali. Tama? Ang si Daniel po ay nananalangin sa Diyos tuwing ikatatlo ng hapon. Amen po. Every 3 p.m. ng hapon, nananalangin siya sa Diyos. Ito yung schedule na niya. Amen po, na pananalangin sa Diyos. At ito ang ginawa ng mga taong nakapaligid sa kanya para lang siya ay maparusahan o para lang siya ay mailayo. Amen. Saan? Dun sa posisyon niya, dun sa kung anong meron siya. Amen po. At nung time na ito, nagpatayo ang hari ng isang ribulto na kung saan sinabihan ang lahat ng tao nung time na yon, ang lahat ng mga nasasakupan niya ay kailangan yumuko. Amen. Kailangan yumukod po dun sa ribultong ito tuwing ika-alas 3 ng hapon. Amen po. At itong time po na ito, hindi po nagdalawang isip si Daniel nung time na ika-3 po ng hapon. Hindi siya pumunta, hindi siya humarap dun sa ribultong yun, kundi patuloy niya ginawa kung ano po yung nararapat. Siya po ay lumuhod sa ika-alas 3 ng hapon na yun, lumuhod at nanalangin pa rin po sa Diyos. At yung time po na yun ay nahanapan siya ng butas ng mga taong nakapaligid sa kanya para siya'y maipakulong, para siya'y magkaroon ng kasalanan. Amen? At nung time po na yun, sinumbong at nalaman po nila ito sa hari. At ang nangyari, kinuha si Daniel at ano po ang ginawa? Itinapon po siya dun sa kulungan ng mga leyon. Nung mga leyon na kung saan ay gutom na gutom. Yung mga leyon na kung saan ay walang sinasanto kapag sila ay gutom na. Amen? At nung time na itinapon po si Daniel doon, ang kagandahan na meron po tayong Diyos na inaasahan sa buhay natin. Meron tayong Diyos na nakasama natin. Amen po. Tikom ang mga bibig ng mga leyon na yon at hindi man lang nagkaroon ng scratch si Daniel. Amen po. Saan? Sa katawan niya. Hindi man lang siya nakipagbuno, hindi man lang siya hindi man lang siya sumanggi dun sa atake ng leyon na yon, kundi nanahimik yung mga leyon na yon at nagpatuloy lang po si Daniel na manampalataya po sa Diyos. At nakita po yon ng hari at nakita po ito ng mga taong nakapaligid sa kanya na ang Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel ay buhay at totoo.
Amen po. At nung time na yon, binuksan, kinuha ulit si Daniel at napatunayan po ng hari at napatunayan ng mga taong nakapaligid sa kanya na yung Diyos na pinaglilingkuran niya ay totoo at tapat. Amen po. Hindi. At sa bawat isa po sa atin, maging katulad po tayo ni Daniel sa buhay po natin na kung saan tayo tinawag ng Diyos, manatili tayong tapat. Kung saan po tayo inilagay ng Diyos, lumakad tayo ng naaayon, lumakad tayo nakasama natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen po. Kung paano tayo magsalita kapag nasaktan tayo, kung dumating po yung time na tayo po ay nasaktan sa salita na narinig natin dun sa mga taong nakapaligid sa atin, ano yung lalabas sa atin? Hindi po dapat ito masakit na salita din, kundi ang lalabas po dito ay walang iba, kundi pagpapala pa rin sa kanila. Amen? Kasi sa bawat isa po sa atin, kahit na anuman ang ibato nila sa atin bilang Kristiyano at bilang isang lingkod ng Diyos o bilang isang anak ng Diyos, kailangan po mga kapatid, ang walang ibang lalabas sa bibig natin, kundi ang pagpapala o ang salita pa rin po ng Diyos. Wala tayong ibang maiisip kapag tayo po ay nandun na sa isang pressure na pagkakataon sa buhay natin. Wala tayong ibang maiisip kundi ang salita pa rin po ng Diyos. Amen po. Wala tayong ibang ikikilos, wala tayong ibang gagawin, kundi kung ano pa rin ang nararapat bilang isang anak ng Diyos. Amen po. At hayaan po natin na sa bawat kilos po natin, na sa bawat salitang lalabas po sa atin, ay walang ibang mag-glorify, wala pong ibang maitataas, kundi ang Diyos po natin. Amen po. At meron po akong maikling kwento na kung saan, ang sabi po niya rito, meron pong isang Kristiyano na nagtatrabaho. At nung time na ito, gagawa po sila ng report. At ang nangyari, itong boss po niya ay lumapit sa kanya at ang sabi niya, palitan mo yung figure na ito dyan para mai-present natin sa mas mataas sa atin. Ngayon, nung time po na yon, bilang yung taong yun o bilang yung Kristiyanong yun, hindi po maluwag sa puso niya, sa damdamin niya, na palitan yung figures na hindi naman yun dapat ang kailangan ng i-present. Kailangan i-present kung ano yung tama. Ngayon sabi niya, hindi po kaya ng konsensya ko. Kinausap po niya yung boss niya at ang sabi niya, pasensya na po kayo, hindi ko po kayang baguhin yung report kung ano po yung nandyan. Dahil gusto ko pong maging tapat. Ngayon, yung mga taong nakapaligid po sa kanya sa office, yung isang katrabahuhan po niya, ang sabi sa kanya, masyado ka namang seryoso sa relihiyon mo. Ang sabi naman po nung isang katrabahuhan niya, sabi niya, baka umabot ka na, baka lumampas ka na sa langit dahil sa ginagawa mong yan. Minsan kailangan natin yan sa buhay natin. Alam niyo po nung time na yon, sabi niya, pasensya na po, hindi ko po talaga kayang gawin yan. Hanggang sa, ang nangyari, pinabayaan siya, sila yung gumawa ng report na yon at sabi pa nung iba, hindi ka mapopromote dahil dyan sa ginagawa mong yan. Ngayon, pinabayaan po niya, patuloy pa rin po siya nagtrabaho at dumating daan po ng 3 buwan, nagkaroon po ng audit po yung kanilang department. Amen. At nung time po na yon, nilapitan po ito at nalaman nung mga nag-audit na mali yung report na ipinasa po nila. Ang nangyari po, napagalitan sila, napagsabihan, at alam niyo po, etong mga kasama niya sa department at yung boss po niya doon, lumapit sa kanya at ang sabing ganyan, ngayon naniniwala ako sa dignidad mo, sa integrity mo. Naniniwala ako dun sa kung paano ka manindigan bilang isang Kristiyano. Amen. At sabi niya, ito yung time na kung saan kailangan maging tapat tayo sa kung anong ginagawa natin o sa kung anong trabaho na ipinagkatiwala sa atin. Amen. Kaya alam niyo po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kailangan po andun yung dignidad. Bilang isang Kristiyano, nandun always yung pagpapakumbaba. Bilang isang Kristiyano, nandun po always yung integrity. Bilang isang Kristiyano, nandun po lagi yung initiative.
na kung saan gagawin ko to kahit na walang nakakakita sa akin. Gagawin ko to nang hindi dahilan lang sa title ko. Gagawin ko to nang hindi dahilan sa pansarili ko, kundi gagawin ko to para sa Diyos. Amen po. Sabi niya, let your lifestyle speak. Amen. Kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magsalita, dapat ang nakikita po dito walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Amen po. At ang sabi niya, ang bawat isa po sa atin, kailangan kung ano yung pinapakita natin, kung ano yung lifestyle natin, hayanan, ito yung magiging living testimony natin dun sa mga taong nakapaligid sa atin. Ito yung tinatawag po nila na ikaw yung walking Bible. Amen. Tayo yung walking Bible na kung saan tayo mismo yung nakikita nila na ang salita ng Diyos ay buhay sa pamamagitan po ng ipinapakita po natin sa kanila. Amen po. At hayaan po natin na yung character po natin ang makita ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Amen po. Na hayaan po natin na manotice o makita ng mga taong nakapaligid po sa atin na ang nire-represent po natin ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, maging patuloy na umayon po tayo dun sa prinsipyo po ng Diyos. Umayon po tayo o sumunod po tayo dun sa salita po ng Diyos na sinasabi po sa atin. Sabi niya, tayo po ay nabubuhay na sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus at hindi sa pamamagitan ng mundong ito. Amen po. Ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, I am no longer live. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi sa Hesus na. Amen. So mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, patuloy po na ang makita sa buhay natin ay walang iba, kundi si Jesus. Ang Panginoong Hesus. Amen po. Hindi po tayo pwedeng makiayon sa mundong to na kung ano yung uso, doon tayo. Doon tayo kikilos. Kasi maaaring masway po tayo Kasi minsan meron yung sinasabi na, ay kailangan kong gawin to. Kailangan kong sumunod to para ma-win ko sila. Pero ang nangyayari, minsan, magagawa po yun ng ibang tao, ng ibang Kristiyano na kung saan ay puspusan po talaga ito sa pananalangin. Amen po. Pero ang sabi ng Diyos about sa atin, be the salt and the light ng bundong to. Amen po. Be the salt and the light. At ang bawat isa po sa atin, kapag sinabing be the salt and the light, ang bawat isa po sa atin kailangan ang makita na ilaw ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesus pa rin. Amen po. Na kung saan sa mundong to ang makita nila at ang lalabas, walang iba sa buhay natin, kundi po ang salita ng Diyos. Amen po. At ano man ang gagawin natin, ano man ang maging aksyon natin sa loob ng bahay, sa loob ng paaralan, sa ating trabaho, at maging sa labas ng bahay po natin, walang ibang makita at walang ibang lalabas sa atin, kundi ang Panginoong Hesus. Sabi nga po nila, matagal na pong example, kapag nilagyan mo yung sponge ng joy, at nilagyan mo ng tubig ito, ano yung lalabas? Sabi nung iba, bula. Amen. Pero alam niyo po mga kapatid, syempre, lalabas pa rin ang alin? Yung joy, yung sabon pa rin. At maging ganun din po sa atin bilang mga Kristiyano, kapag nandun na yung mga bagay sa buhay natin na pressure, nandun na yung mga bagay sa buhay natin na hindi na po naaayon, ay walang iba pa rin na lalabas sa atin kundi ang Panginoong Hesus. Amen po. Masaya tayo, malungkot tayo, naiinis tayo man o galit man. Amen. Kapag dumating yung mga bagay na yon o nararamdaman natin yung mga bagay na yon, kailangan nang lumabas pa rin po sa atin walang iba kundi si Jesus. Amen po. Sa isip, sa gawa, at sa salita. Amen. At nawa po ay meron po tayong naintindihan, amen po, sa nire-remind po sa atin ng Diyos na kung saan kailangan nating maging set apart, kailangan nating hindi umayon sa mundong to, kailangan nating humiwalay,
Amen. Kaya mas maging mabunga tayo at mas magiging mainit po tayo sa paglilingkod natin sa Diyos kung patuloy po tayong lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kung patuloy po tayong nananalangin at patuloy nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Amen po. At maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po o Diyos sa iyong mga salita, O Lord God. Hayaan mo nga, Panginoon, ang bawat anak mo, Panginoon, na nakikinig ngayon, ay patuloy nga, O Lord God, na hindi umayon sa mundong ito, Panginoon, kundi magpatuloy sa paglakad sa iyong kalooban, O Diyos. Sa iyong mga salita, O Lord God, ay patuloy na maging ilaw namin ito, na kung saan, O Diyos, ay Panginoon, lumabas ito, tumanim ito sa puso namin at maisapamuhay ng bawat sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy, Panginoon, na pag-remind mo sa amin at dalangin po namin, O Lord God, na sa bawat sa amin, Panginoon, ay patuloy, O Lord God, na Ikaw ang maihayag, Ikaw ang mag-glorify, O Father God. Ikaw, O Diyos, ang patuloy, Panginoon, na makita, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, O Lord God. Nahayaan mo nga, O Diyos, na nandun yung character namin, nandun yung values, Panginoon, nandun, O Lord God, yung mga ugali na kung saan, Panginoon, ang makikita ay walang iba, kundi Ikaw, O Panginoong Yesus. At patuloy nga, O Lord God, na hayaan mo nga, O Diyos, na ang bawat isa sa amin, ang bawat mga anak mo, O Lord God, ay hindi po umayon sa takbo ng mundong ito, kundi, Panginoon, umayon, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Patuloy na pagpalain niyo po ang bawat sa amin, kapurihan na nagpatuloy na sa iyo, O Lord God. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos.